sa isang liblib na sulok ng probinsya na napapaligiran ng matatayok na bundok at malalagong gubat, matatakpuan ang Baryo San Lazaro. Payapa ang pamumuhay dito, simple at malayo sa ingay ngang siyudad. Sa baryong ito napatpat ang 15 anyos na si Marco kasama ang kanyang lola Elena. Matapos pumanaw ang kanyang ina sa Maynila, wala na siyang ibang malalapitan kundi ang kanyang lola. Nakatira sila sa isang maliit na kubo na gawa sa pawit at kawayan. Sapat lamang upang sila ay may masilungan. Paya man ang kanilang buhay. Ang init ng pagmamahal ng kanyang lola ang nagsisilbing kumot ni Marco sa bawat gabing nilalamig siya sa pangungulila. Ang buong baryo ay tila umikot sa isang pangalan, si Mayor Alfera, isang mayamang biyuda, makapangyarihan, at tinitinggalang lahat dahil sa kanyang kabutihang loob at walang sawang pagtulong sa mga nangangailangan. Para sa mga taga San Lazaro, si Mayor Alfera ay isang anghel na bumaba sa lupa. Siya ang nagpatayo ng maliit na klinika, nagpaparal sa ilang kabataan, at laging unang dumarating upang mag-abot ng tulong sa tuwing may sakuna. Ngunit sa kabila ng payapang anyo ng baryo, may isang madilim na anino na unti-unting gumagapang sa bawat sulok nito. Isang takot na hindi pinangalanan ngunit ramdam ng lahat. Nagsimula ito sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga alagang hayop, mga manok, kambing, at baboy na natatakpuang patay sa kanilang mga kulungan, na may mga malalalim na sugat at tuyo na sa dugo, na parabang sinipsip ang lahat ng lamang loob. Walang makapagsabi kung anong uri ng hayop ang may gawa nito. Ngunit sa mga mahinang bulungan ng mga matatanda, isang salitang paulit-ulit na naririnig, isang salitang binibikas ng may panginginig at takot, ang salitang aswang. Sa gitna ng misteryong ito, isang pagkakataon ang kumatok sa pintuan ni Marco at Lola Elena. Apo, wika ni Lola Elena isang hapon, nakausap ko si Mayor Alfera. Kailangan daw nilang isang boy sa mansyon. Ikaw agad ang naisip ko. Ang mansyon ni Mayor Alfera, ang pinakamalaking istruktura sa buong baryo, nakatayo sa tuktok ng isang burol na tila nakmamasid sa lahat. Para kay Marco, ang pagpasok sa mansyon na iyon ay isang pagkakaon para makatulong sa kanyang lola at makaipon para sa kanyang kinabukasan. Hindi niya alam na ang pagakbang niya sa lupngang malaking tarangkahan na iyon ay ang simula ng pagbubukas ng isang pinto patungo sa isang bangungot, isang katotohanang mas madilim at mas nakakakilabot pa kaysa sa makwentong aswang na naririnig niya sa gabi. Kinabukasan, maagang gumising si Marco. Ang sinanga araw na sumisilip sa masiwang ng kanilang kubo ang tila gumigising hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa isang bagong kabanatang kanyang buhay. Suot ang kanyang pinakamatinong damit, isang lumang polo at pantalon na paulit-ulit nang nilabhan ni Lola Elena. Sabay silang naglakad patungo sa mansyon ni Mayor Alfera. Habang papalapit sila, unti-unting lumalaki ang mansyon sa kanyang paningin. Isang puting higante na nakatayo sa tuktok ng burol, tila isang palasyo mula sa ibang mundo. Ang tarangkahan nito na gawa sa bakal ay mas mataas pa sa kanilang kubo, at sa loob, isang hardin na puno nga, makukulay na bulaklak at perpektong ginupit na damo ang bumungat sa kanila. 3 mamahaling sasakyan ang nakaparada, kumikinang sa ilalim ng araw. Isang larawan ng karangyaan na ngayon lang nakita ni Marco sa tanang buhay niya. Sinalubong silang isang lalaking medyo may katandaan na nakpuputol ng halaman. Ang mata nito ay malungkot, tila may pasa na problema ng buong mundo. Mang Carding, bati ni Lola Elena, ito ang apo ko, si Marco. Magsisimula na siyang magtrabaho dito ngayon. Tumingin sa kanya si Mang Carding, isang tipit na ngiti lamang ang isinukli. Magandang umaga sa'yo, iho. Maging masipag ka, sabi nito sa isang boses na halos pabulong bago muling ibinaling ang atensyon sa mga halaman. May kakaibang lungkot sa lalaki na nakapagbigay ng kaunting kaba kay Marco. Pumasok sila sa dambuhalang pinto na gawa sa nara. Ang look ng mansyon ay mas nakakamangha pa. Malawak ang sala, may isang dambuhalang chandelier na nakasabit sa mataas na kisame, at ang sahig na gawa sa marmol ay sobrang kintab na para kang nananalamin. Isang binatang nakangiti ang sumalubong sa kanila. Aling Elena, kayo po pala, at ikaw na siguro si Marco? Masayang bati nito. Ako si Leo, isa rin sa mga katulong dito. Halika, hinihintay na kayo ni Mayora. Si Leo ay kabaliktaran ni Mang Carding. Ang sigla nito ay tila na bibigay ngang kaunting buhay sa malamig na mansyon.
Dinala sila ni Leo sa isang malaking komedor kung saan nag-almusal si Mayor Alvera. Ang kabaitan ay bumabalot sa mukhang ginang. Ngumiti ito nang makita sila. Elena, mabuti narito na kayo. At ikaw pala si Marco? Malambing na wika ni Mayor Alvera. Maupo ka? Iho, huwag kang mahiya. Tumayo ang ginang at nilapitan si Marco. Hinaplos ang kanyang buho na parang isang tunay na ina. Nalulungkot ako sa nangyari sa iyong ina, pero huwag kang mag-alala. Habang narito ka, ituring mo na rin kaming pamilya. Ang pangunahing tungkulin mo dito ay simple lang. Alagaan mo ang nga pangangailangan ng anak ko, si Isabela. Bihira siyang lumabas ng kanyang silit, kaya ikaw ang maghatid ng kanyang pagkain at anumang kailanganin niya. Maliwanag ba? Tumango si Marco. Nabihani sa kabaitan ng ginang. Lahat ng kaba na naramdaman niya kanina ay unti-unting nawawala. Leo, utas ng Mayora. Samahan mo si Marco. Magdala kayo ng malamig na juice para kay Isabela. Ito na ang unang pagsubok ni Marco. Sumunod siya kay Leo sa kusina na mas malaki pa sa buong kubo nila. Habang nahahanda ng inumin si Leo, bumulong ito. Mag-ingat ka kay Ma'am Isabela. Mabait yan, pero may sariling mundo. Huwag mo siyang tititigan ng matagal at huwag kang magtatanong kung hindi siya ang unang magsalita. Lalo namang kinabahan si Marco. Umakyat sila sa ikalawang palapak sa pamamagitan ng isang hagdan ng paikot na may pulang karpet. Kuminto sila sa tapat ng isang pinto. Kumatok si Leo. Ma'am Isabela, narito po si Marco. Maghahatid ng juice ninyo. Ilang sandali ng katahimikan ang lumipas bago dahan-dahang bumukas ang pinto. Iniluwan nito ang isang dalagang napakaganda, na parabang isang manika na gawa sa porselana. Maputi ang kanyang balat, mahaba ang itim na buhok, ngunit ang kanyang nga mata ay walang buhay at may maitim na bilog sa ilalim nito. Tinitigan siya ni Isabela mula ulo hanggang paa, isang tingin na nakakapanliit. Ikaw pala ang bago, sabi nito sa isang malami na boses. Sana tumagal ka. Kinuha niya ang baso ang juice nang hindi man lang tumitingin sa mukha ni Marco at agad na isinara ang pinto. Naiwang tulala si Marco. Iyon na ba yun? Ang ganda niya, pero parang may mali. May lungkot at galit na nakatago sa kanyang nga mata. Ganyan talaga. Yon, sabi ni Leo na tinapik ang kanyang balikat. Masasanay ka rin. Halika, ituturo ko sa iyo ang iba pang parte ng bahay. Ipinakita ni Leo ang masilitulugan para sa mabisita, ang malaking librarya, at ang balkonahin na may tanawin ng buong baryo. Ngunit habang naglalakad sila sa pasilyo ng ikalawang palapak, biglang naging seryoso ang mukha ni Leo. Huminto siya sa tapat ng isang pinto na kakaiba sa lahat. Gawa ito sa maitim at makapal na kahoy. Walang anumang disenyo, ngunit ang nakapukaw sa atensyon ni Marco ay ang dalawang malalaking kandado na nakasabit dito. Mga kandadong luma na tila mula pa sa panahon ng Kastila. Marco, mahinang sabi ni Leo, at ang kanyang boses ay nagbago. Punong pag-ingat. Itong kwartong ito, huwag na huwag mong papansinin. Bawal itong lapitan, bawal titigan, at higit sa lahat, bawal pag-usapan. Tumingin si Marco sa pinto, hindi maintindihan. Bakit po? Ano po bang marandiyan? Hindi ko alam. Mabilis na sagot ni Leo. At ayoko ring malaman. Ang sabi lang ni Mayora, pribadong pek-ari niya yan. May isang kasambahay dati na sinubukan lang sumilip sa susian. Kinabukasan, wala na siya. Pinalayas agad ng walang palipalik. Kaya kung ako sa iyo, ituring mo na lang na hindi umiiral ang pintong yan. Nakakaintindihan ba tayo? Ang babala ni Leo ay malinaw at may bigat. Isang pangingilabot ang biglang gumapang sa bato ni Marco. Ang lahat ng kabaitan ni Mayor Alvera. Ang ganda ngunit kalungkutan ni Isabela. At ngayon, isang misteryosong kwartong nakakandado. Ang unang araw ni Marco ay nag-iwan sa kanya ng maraming katanungan. Habang nagwawalis siya sa hardin ng hapong iyon, hindi niya maiwasang mapatingin sa bintana ng ikalawang palapak. Ang mansyon ay hindi lang isang lugar ng trabaho, ito ay isang lugar na puno ng alihim, at ang madilim na pinto na may dalawang kandado ang sentrong lahat ng ito. Ramdam niya, sa likod ng pintong iyon, naghihintay ang isang sagot sa isang tanong na hindi niya pa alam kung ano. Lumipas ang mga araw, at unti-unting nasasanay si Marco sa kanyang bagong buhay. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa paghahatik ng almusal sa harap ng silid ni Isabela.
Nabihirang magpakita at kung magsalita man ay laging matipid at malamig. Naging kaibigan niya si Leo, na laging may baong biro para pagaanin ang mabigat na atmosfera ng mansyon. At si Mang Carding, na nananatiling tahimik at malungkot, ay paminsan-minsan nang ngumingiti sa kanya. Ngunit ang misteryoeng kwartong may 2 kandado ay nananatiling isang tinik sa kanyang isipan, isang paalala na may malihim ang lugar na iyon na hindi dapat halungkatin. Isang gabi, isang linggo matapos siyang magsimula, ang buwan ay bilok na bilok, nang niningning na parang isang malaking pirasong pilak sa kalangitan. Ang liwanag nito ay lumilikanam, mahahabangan ni Nona tila may sariling buhay. Sa loob ng kanilang malit na kubo, naghahanda na sina Marco at Lola Elena para matulog. Napakaganda ng buwan ngayon, apo, sabi ni Lola Elena habang inaayos ang kanilang higaan. Pero sabi nga matatanda, kapag kabilugan ng buwan, nagsisilabas ang nga hindi natin nakikita. Sinubukan ni Marco na ngumiti, ngunit may kung anong kabasiyang naramdaman sa sinabi ng kanyang lola. Humiga na sila, di nagtagal ay narinig na ni Marco ang marahang pahili ni Lola Elena. Ngunit siya ay gising pa rin, nakatitig sa siwang ng kanilang dingding kung saan tanaw ang liwanag ng buwan. Nagsimula ito sa isang mahinang tunog, isang kalusko sa labas, na inakala niyang gawa lang hangin. Ngunit maya-maya, narinig niya ulit ito, mas malakas. At pagkatapos, narinig niya ang isang tunog na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Isang malakas na pagaspas ng pakpak. Hindi ito tunog ng ibon. Ito ay mabigat, malapat at malakas, na parabang isang dambuhalang kumot na iwinawagaywe sa hangin. Napabangon si Marco, nanlalaki ang namata. Ang tunog ay papalapit. Umikot sa kanilang munting kubo, naririnig niya ang paggalaw nga dahon sa bubong na pawit. Yumakap siya sa kanyang lola na bigla ring nagising. Lola, ano yon? Nanginginig niyang tanong. Shh! Bulong ni Lola Elena, ang kanyang mukha ay bakas ang matinding takot. Huwag kang maingay, magdasal ka, apo. Magdasal ka. Niyakap nila ang isa't isa sa gitnang dilim. Pinakikinggan ang nakakakilabot na pagaspas sa labas. Tila ba may isang dambuhalang nilalang na naghahanap ng paraan para makapasok. Pagkatapos ng ilang minuto na parang walang katapusan, ang tunog ay unti-unting humina at naglaho sa kalayuan. Pareho silang hindi nakatulog hanggang sa marinig nila ang tilawak ng manok. Isang hudyat na tapos na ang gabi. Kinabukasan, ang buong baryo San Lazaro ay nakakagulo. Habang naglalakad si Marco papuntang mansyon, nakita niya ang matao na nakukumpulan, nagbubulungan. Ang balita ay mabilis na kumalat na parang apoy. Ang lahat ng alagang baboy ni Mang Carding ay natakbuang patay. Nang makarating si Marco sa mansyon, iyon din ang usapan ng makasambahay sa kusina. Nakita ko kanina, sabi ngang isang babaeng tagaluto. Nakakaawa si Mang Carding. Butas-butas ang malik ng baboy. At tuyong-tuyo, parang walang natirang dugo. Aswang, sabi naman ng isa pa, halos pabulong. Gawa yan ng manananggal. Sila lang ang gumagawa ng ganyan. Hinihiwalay ang katawan, lumilipat sa gabi para maghanap ng biktima. Napalunok si Marco. Ang pagaspas ng pakpak, ang nga kwento. Nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Si Leo, nakadarating lang ay mukhang balisa. Narinig niyo na ba, graba ang nangyari? Tumingin siya kay Marco at nakita ang pamumutla sa mukha nito. Nang makaroon silang pakakataon na mapaisabang naglilinis ka mga paso sa hardin, kinausap ni Leo si Marco. Mukhang apektado ka sa nangyari, Marco. Narinig ko kagabi, amin ni Marco. Isang malakas na pagaspas ng pakpak. Sa labas mismo nga ang kubo namin. Nalaki ang nga mata ni Leo. Seryoso ka? Hindi ito ang unang beses na may namatay na hayop dito, pero matagal na yung huli. Palaging nangyayari kapag bilok ang buwan. Humina ang boses ni Leo. Tila may ibubulong na isang malaking sikreto. Alam mo, maraming kwento ang baryong ito, lalo na tungkol sa pamilya ni Mayora. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marco. Ang asawa ni Mayora? Pagpapatuloy ni Leo, si Mr. Alfera. Isa siyang ininyero sa minahan. Ang sabi-sabi, siya raw ang nakatuklas ng isang malaking deposito ng ginto sa isa sa mga bundok dito. Doon nanggaling ang lahat ng kayamanan nila. Pero ang nakapagtataka, pagkatapos niyang matuklasan yon, bigla na lang siyang namatay.
Namatay? Saan? Isang kakaibang sakit daw. Unti-unti siyang nanghina, nangayayat, hanggang sa naging butot balat. Walang doktor na makapagsabi kung anong sakit yon. Ang sabi ng mamatatanda, isinumpa raw ang ginto. Paari daw yung ngalamang lupa at ang buhay ni Mr. Alvera ang naging kabayaran sa pagkuha niya nito. Satu, biglang naalala ni Marco ang kwartong may 2 kandado. Leo, yung kwarto sa itaas? Oh, tumango si Leo? Marami ang naniniwala na nandun sa loob ng kwartong yon nakatago ang lahat ng gintong yon. Kaya siguro ganon na lang kahigpit si Mayora. Hindi magnanakaw ang kinatatakutan niya, kundi ang sumpa na kasama ng kayamanan. Ang masinabi ni Leo ay nakdakdak sa bigat na nararamdaman ni Marco. Isang pamilyang mayaman dahil sa isang isinumpang ginto, isang misteryosong pakamatay, isang kwartong bawal buksan, at isang nilalang na pumapatay sa gabing ang kabilugan ng buwan. Ang maito ba ay makakaunay? Habang pinupunasan niya ang isang mamahaling florera sa sala, napatingin si Marco sa malaking litrato ni Mayor Alvera at ng kanyang yumaong asawa na nakasabit sa dingding. Sa litrato, masaya silang mag-asawa. Ngunit ngayon, alam na ni Marco na sa likod ng mga ngiting iyon ay may nakatagong isang madilim at nakakakilabot na kasaysayan. Ang mansyon, sa kabilang karangyaan nito, ay hindi na isang palasyo sa kanyang paningin. Ito ay isang malaking kulungan ng malihim at nararamdaman niya, siya ay nasa mismong sentro nito, humihinga ng parehong hangin na amoy luma, amoy trahedya, at amoy kamatayan. Lumipas ang ilang araw at ang tensyon sa baryo ay hindi pa rin humuhupa. Ang kwento tungkol sa mga baboy ni Mang Carding ay naging pangunahing usapan sa bawat umpukan. Isang paalala na may panganib na gumagala sa kanilang munting paraiso. Sa loob ng mansyon, ang nga kasambahay ay mas naging maingat. Ang mabintana ay laging isinasara bago pa man lumubog ang araw, at ang mapinto ay nilalagyan ng ekstrang trangka. Tila ba ang takot sa labas ay nakahanap ng paraan para makapasok at manahan sa bawat sulok ng damuhalang bahay? Isang tanghali, habang abala ang lahat sa kani-kanilang gawain, tinawag si Marco ng tagaluto. Marco, ihatid mo na itong tanghalian ni Ma'am Isabela. Wala si Mayora ngayon, nasa munisipyo, kaya siguraduhin mong kakain siya. Inabot sa kanya ang isang bandeja na may lamang mainit na sabaw, kanin, at pritong isda. Ang simpleng gawain na ito ay nagbibigay ng kakaibang kaba kay Marco sa tuwing gagawin niya. Ang pag-akyat sa malawak at tahimik na hagdanan ay parang isang ritual na puno ng pag-alinlangan. Bawat hakbang niya ay lumilikang ang alingaw-ngaw na tila nagpapalaki sa katahimikan ng lugar. Habang papalapit siya sa silid ni Isabela, may narinig siyang boses. Boses ito ng dalaga, ngunit may kakaiba. Hindi ito ang karaniwan niyang malumanay at malamig na tono. Ang boses na ito ay mas malalim, garalgal, at puno isang galit na hindi pa niya naririnig dati. Huminto si Marco, ilang hakbang mula sa pinto. Napansin niyang hindi ito gaanong nakasara. May isang maliit na siwang na nagbibigay daan para masilip ang loop. Dala ang kuryosidad na hinaluan ng takot. Maingat siyang lumapit at idinikit ang kanyang mata sa siwang. Ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanyang pahinga. Ang silid ni Isabela ay malawa at magarbo, ngunit madilim dahil ang makakapal na kurtina ay nakasara. Sa gitna ng silid, nakatayo sa harap ng isang dambuhalang salamin na may disenyong antigo si Isabela. Nakatalikod siya sa pinto, ngunit kitang-kita ni Marco ang refleksyon nito sa salamin. Hindi ito ang Isabela na kilala niya. Ang kanyang karaniwang maputlang muka ay nababalot ng put. Ang kanyang nga mata ay nanlilisik at ang kanyang nga kamay ay nakakuyom sa makabilang gilid. Nakikipag-usap siya sa kanyang sariling refleksyon na parabang ito ay ibang tao. Ubusin ko silang lahat. Narinig niyang sabi ni Isabela sa boses na punong kamandag. Lahat ng nanakit at nakabandona sa akin. Nga walang hiya sila. Akala ba nila makakalimutan ko? Akala ba nila habang buhay ako magiging ganito? Tumingin siya ng mas malalim sa kanyang refleksyon. Ang kanyang ngalabi ay umangat sa isang ngisi na nakakakilabot. Ipapatikim ko sa kanila ang pait na ipinatikim nila sa akin. Bawat isa sa kanila, panahon na para maningil. Panahon na para magbayad. Sila sa kanilang makasalanan. Para kay Marco, tila ang refleksyon sa salamin ay may sariling buhay. Tila ba ito ay sumasang-ayon?
nakudyok, at nakpapakain sa galit ni Isabela. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Marco. Ito ay higit pa sa simpleng pakausap sa sarili. Ito ay isang pagbabanta, isang sumpa. Sa kanyang panginginik, bahagyang nayanik ang bandeja na kanyang hawak at ang kutsara ay gumawa ngang isang maliit na kalansing. Napakaliit na tunog, ngunit sa sobrang katahimikan ng mansyon. Ito ay umalingaw na parang isang malakas na kampana. Sa isang iglap, ang mabangis na ekspresyon sa mukha ni Isabela ay naglaho. Ang kanyang ulo ay dahan-dahang lumingon patungo sa pinto. At ang kanyang nga mata ay direktang tumama sa siwang kung saan nakasilip si Marco. Isang segundo nang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Si Marco ay napaatras, halos mabitawan ang bandeja. Sa harap niya ngayon ay ang Isabela na kilala niya maputla, mahina, at may malungkot na mga mata. Ngunit ang talim sa kanyang titik ay hindi may tatago. Kanina ka pa ba diyan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng panganib. Hindi po, ma'am. Nangingini na sagot ni Marco. Pilit na itinatago ang takot sa kanyang boses. Kakarating ko lang po. Ito na po ang tanghalian ninyo. Tinitigan siya ni Isabela mula ulo hanggang paa na parabang binabasa ang bawat tibok ng kanyang puso. May narinig ka ba? Po? Ang sabi ko, may narinig ka ba? Ulit niya. Mas mariin ngayon. Umiling si Marco ng mabilis. Wala po, ma'am. Wala po akong narinig na kahit ano. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Isabela. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata. Lumapit siya kay Marco at ang bawat hakbang niya ay tila nakpapabigat sa hangin. Huminto siya sa mismong harapan ng binata. Sobrang lapit na kaya nang amuyin ni Marco ang kanyang pabango amoy bulaklak, ngunit may halong lamig. Mabuti. Bulong niya. Ang kanyang hininga ay malamig sa pisngi ni Marco. Dahil kung sakali mang mayroon kang narinig o mayroon kang inaakalang narinig, pinakamabuting kalimutan mo na yon ngayon din. Tinitigan niya si Marco ng diretso sa mata. Hindi magugustuhing malaman kung anong mangyayari sa mga taong masyadong maraming naririnig at masyadong maraming sinasabi dito sa pamamahay na ito. Naintindihan mo ba ako? Baguhan? Ang huling salita ay binitawan niya ng may diin at pangmamaliit. Tumango lang si Marco, hindi na makapagsalita. Ang dila niya ay tila namanhid sa takot. Kinuha ni Isabela ang bandeja mula sa kanyang mga kamay na nanginginig at isinara ang pinto ng malakas sa kanyang harapan. Naiwan si Marco sa pasilyo, mag-isa, tulala, at nanginginig. Ang imahe ni Isabela sa harap ng salamin, ang kanyang boses na puno ng galit at ang kanyang malamig na pagbabanta ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ngayon, sigurado na siya, ang mansyon na ito ay may itinatagong kasamaan. At ang magandang anak ng Mayora, si Isabela, ay hindi lang isang malungkot na dalaga. Siya ay isang sisidlan ng isang galit na kayang pumatay. Ang insidente sa silid ni Isabela ay nagiwan ng malalim na marka kay Marco. Bawat anino sa mansyon ay tila nagiging mapanuri. Bawat katahimikan ay tila may kasamang pagbabanta. Nakpatuloy siya sa kanyang ngagawain. Ngunit mayroon ang bigat sa kanyang bawat kilos. Isang takot na hindi niya maalis sa kanyang dibdib. Ang magandang mukha ni Isabela ay naging isang maskarang samaan sa kanyang isipan. At ang buong mansyon ay naging isang hawla kung saan siya ay isang bilanggo. Isang hapon, habang ang araw ay unti-unti nang nagpapaalam at ang langit ay nakukulay kahel, inutusan si Marco na ilabas ang basura. Hindi ito ang karaniwang basura mula sa kusina, kundi mga malalaking sako na punong mapinuto na sanga at tuyong dahon mula sa hardin. Kailangan niya itong dalhin sa pinakalikot na bahagi ng malawak na lupay ng mansyon, malapit sa isang luma at kinakalawang na tarangkahan na halos hindi na ginagamit. Ang lugar na iyon ay napapaligiran ng matataas na damo at may isang malaking puno ng baletena. Ang nga ugat ay tila mga ahas na gumagapang sa lupa. Habang hinihila ni Marco ang mabigat na sako, ramdam niya ang paiso. Ang ingay mula sa pangunahing bahay ay hindi na marinig dito. Tanging ang huninga, kuliglik at ang pagaspas ng hangin sa madahon ang kanyang naririnig. Isang pakiramdam na siya ay inoobserbahan ang biglang bumalot sa kanya. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita kundi ang pagalaw nga damo.
Ipinagpatuloy niya ang pagila. Sinasabi sa sarili na guni-guni niya lang iyon. Nang malapit na siya sa basurahan, isang figura ang biglang lumabas mula sa likod ng punong balata. Halos mapatalon si Marco sa gulat. Isang matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay magulo at puti na, ang kanyang damit ay punit-punit, at ang kanyang ngapa ay walang sapin at punong ng putik. Ngunit ang kanyang mamata ang nakapakbigay nga, kilabot kay Marco mamatang nanlilisik, matalim, at tila nakikita ang kaluluwa. Niya, sinubukan ni Marco na huwag siyang pansinin. Lalampasan niya na sana ito nang bigla siyang hawakan ng matanda sa braso. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit at ang lakas nito ay hindi angkop sa kanyang payat na pangangatawan. Bitawan niyo po ako, sigaw ni Marco. Sinusubukang kumawala, ngunit hindi bumitaw ang matanda. Sa halip, inilapik nito ang mukha sa kanya. Ang hininga nito ay amoy lupa at mga ugat. Nandito ka na sa wakas, bulong ang matanda. Ang kanyang boses ay garagal na parang tuyong dahon. Matagal kitang hinintay. Batang may dugong ang tagapangalaga. Ano pong sinasabi ninyo? Bali ka ba? Sabi ni Marco. Ngunit ang takot ay nagsisimula ng kumain sa kanyang tapang. Ang dugong ng iyong ina ay nananalaytay sa iyong maugat. Pagpapatuloy nga matanda. Hindi pinapansin ang sinabi ni Marco. Isang dugong matapang. Isang dugong may pananagutan. Hindi mo matatakasan ang iyong kapalaran. Hindi ko po kayo maintindihan. Bitiwan niyo ako. Pilit pa rin ni Marco. Ngunit mas hinigpitan pa ngang matanda ang hawak. May isang lumang utang na dapat bayaran. Isang kasundo na sinira. Ang kasamaan na nananahan sa loob ngang bahay na iyan, sabi ngang matanda. Itinuturo ang mansyon gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Kilala nila ang iyong amoy. Alam nilang narito ka na. At paparating na sila para sa iyo. Sa tuang bawat salita nga matanda ay parang nga patalim na tumutusok sa isipan ni Marco. Hindi niya ito naiintindihan. Ngunit nararamdaman niya ang katotohanan sa likod ng maito. Malaki ang atraso ngang iyong pamilya sa angkang ng mamasasamang nilalang na iyan. Dagdag pang matanda. Ngayon, sa iyong pagbabalik, panahon na para maningil sila. Panahon na para ikaw ang magbayad. 2. Wala akong kasalanan. Wala akong utang kahit kanino. Lahat tayo ay may utang na binabayaran. Sagot ng matanda. Tinitigan niya si Marco ng diretso sa mata at sa mamata nito, nakita ni Marco ang isang nakakatakot na babala. Makinig kang mabuti, bata. Darating ang isang gabi na kakailanganin mong pumili. Isang pagpili na magtatakdang lahat. Ang kapalit ng nag-isang mahal mo sa buhay. Tiga biglang pumasok sa isip ni Marco ang mukha ni Lola Elena. Ay, ang sarili mong buhay. Medjing matalino ka sa iyong pagpili. Dahil hindi mo na ito mababawi pa. 4 sa puntong iyon. Isang malakas na puwersang takot ang bumuhos kay Marco. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Itinulak ang matanda palayo at tumakbo. Hindi na niya nilingon pa. Takbo lang siya ng takbo. Palayo sa matanda, palayo sa puno ng balete. Palayo sa nakakatakot ng gasalita nito. Ang sakong basura ay naiwan. Nakakalat sa damuhan. Pumasok siya sa mansyon na hingal na hingal. Ang kanyang puso ay kumakabok na parang tambol. Nakita siya ni Leo sa may kusina. Uy, Marco, anong nangyari sa iyo? Bakit parang nakakita kang multo? Hindi makasagot si Marco. Paano niya ipapaliwanag ang nangyari? Nakinausap siyang isang baliw na matanda na nagsasabi ng mga bagay na walang katuturan ngunit nakakakilabot. Wala, sabi na lang niya. May malaking aso lang sa likod. Tinahulan ako. Hindi na nagtanong pa si Leo, ngunit ang tingin nito ay nagpapakita na hindi ito naniniwala. Nang gabing iyon, sa kanilang kubo, hindi mapakali si Marco. Ang masalita ng matanda ay umulit-ulit sa kanyang isipan. Dugongang tagapangalaga, lumang utang, sila ay paparating. Ang kapalit ng mahal mo sa buhay. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na isa lang iyong baliw na napatpat sa lugar nila. Isang taong grasa, nagutom, at wala sa sarili. Ngunit gaano man niya subukang itanggi, isang bahagi sa kanya ang naniniwala. Ang babalang matanda ay hindi isang simpleng pananakot. Ito ay isang propesiya. At si Marco, isang ordinaryong teenager, ay nasa gitna ang lahat na ito. Ang takot na nararamdaman niya para kay Isabela
ay napalitan ngayon ng isang mas malalim at mas personal na panganib. Hindi na lang siya isang simpleng katulong na nakasaksi ng isang lihim. Siya na ngayon ang target. Ilang linggo pa ang lumipas. Ang takot na idinulot ng mga babala at mga lihim ay unti-unting napapalitan ng nakasanayan. Si Marco, bagamat laging maingat at mapakmatyag, ay naksimulang isipin na baka ang lahat ay bunga lamang ng kanyang imahinasyon at pagod. Marahil ay baliw nga lang ang matanda. Marahil ay may problema lang sa isip si Isabela. Marahil ay isang malaking hayop gubat lang talaga ang pumatay sa mga alagang hayop. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ang mansyon ay isa lang lugar ng trabaho at ang nakatira dito ay maordinaryong tao lamang. Isang gabi, kinailangan nilang magtagal sa mansyon. May importanteng bisita si Mayor Alvera mula sa kabisera at kinailangan ang tulong. Lahat ng kasambahay, kasama na si Lola Elena na tumulong sa paghahanda ng pagkain. Gabi na nang matapos ang lahat, ang nabisita ay nakalis na at ang mansyon ay muling binalot ng katahimikan. Apo, tayo na at umuwi. Malalim na ang gabi, sabi ni Lola Elena habang pinupunasan ang kanyang pagod na mga kamay. Nagpaalam sila sa ilang kasambahay na naroon pa at nagsimulang maglakad sa madilim na daan pawi. Ang buwan ay muling papalapit sa kabilugan nito. Nagbibigay ng maputlang liwanag na bahagya lang tumatagos sa makakapal na sanga ng mapuno. Ang daan pawi ay isang makitid na pilapil na napapaligiran ng matataas na talahib sa makabilang gilid. Ang tanging maririnig ay ang sarili nilang mayapak at ang malayong huninang makuliglig. Mag-ingat ka sa paglakad, Marco, palala ni Lola Elena. Ngunit habang naglalakad sila, napansin ni Marco ang isang kakaibang pagbabago. Biglang tumigil ang huni ng makuliglig. Ang buong paligid ay nabalot ng isang hindi natural na katahimikan. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Naalala niya ang babala ng matandang lalaki. Darating ang isang gabi, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang lola. Lola, bilisan po natin. Ngunit bago pa man sila makahakbang, narinig nila ito. Ang pamilyar na tunok, ang mabigat, malapat at mabilis na pagaspas ng pakpak. Ngunit ngayon, hindi na ito malayo o paikot-ikot lang. Ang tunok ay malapit, papalapit, at puno ngalit. Itinaas nila ang kanilang paningin. Mula sa itaas ng matataas na puno, isang madilim na anino ang bumulusok pababa, hinaharangan ang liwanag ng buwan. At sa paglapit nito, nabuo ang isang imahe na habang buhay na susunok sa isipan ni Marco, kalahating katawan ng isang babae. Ang kanyang mahabang buhok ay iwinawagayway ng hangin. Ang kanyang mata ay nagliliyap sa pula, puno ng uhaw at galit. Ang kanyang bibig ay bukas, nagpapakita ng matatalim ng gapangil, at sa ilalim ng kanyang pinuto na baywang. Ang kanyang bituka at lamang lup ay nakalawit, kumikinang sa liwanag ng buwan na parabang basang ahas. Isang nakakabinging sigaw ang pinakawalan nito, isang tunok na pinahalong iyak ng isang babae at atungal ng isang halimaw. Sumisit ito pababa, diretso sa kanilang kinaroroonan. Ang target nito ay si Marco. Ang mamatatalas nitong kuko ay nakaamba, handang dumukot, handang pumatay. Si Marco ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mapa ay tila naging bato. Ito na ang katapusan. Ang lahat ng kanyang kinatatakutan ay nakatoto. Nakita niya ang halimaw na paparating at wala siyang magawa kundi ang maghintay sa kamatayan. Marco, isang malakas na sigaw mula kay Lola Elena ang pumunit sa kanyang pagkatulala. Sa isang iglap, itinulak siya ang kanyang lola sa likuran nito. Sa likod ko, Apo, sigaw matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit punong determinasyon. Humarap si Lola Elena sa halimaw na papalapit. Ang kanyang mukha ay punong takot, ngunit ang kanyang mata ay nagpapakita ng tapangang isang inang poprotekta sa kanyang anak. Mabilis niyang kinapa ang kanyang bulsa at pagkatapos ay ang kanyang daladalang bayong. Sa gitnang kaguluhan, isang maliit na supot na gawa sa tela ang kanyang kinuha. Sa huling segundo, bago pa man dumapo ang kukong manananggal, ibinuka ni Lola Elena ang supot at iwinisik ang laman nito ng buong lakas. Magaspang na asin. Tumama ang mabutil na asin sa nakalawit na lamang lup at sa bukas na sugat ng manananggal. Ang epekto ay madugo at marahas.
Isang nakakapasong sigaw nga matining sakit ang umaling-aungaw sa buong kagubatan. Isang tunok na hindi galing sa mundong ito. Kung saan tumama ang asin, umusok ang balat ng halimaw na parabang ito ay pinapasong ang apoy. Nakpumiglas ito sa ere, iwinawasiwas ang kanyang makamay sa matinding sakit. Ang mabangis nitong muha ay napalitan ng paghihirap. Ang amoy na susunok na laman ay pumuno sa hangin. Tumingin ito sa kanila. Ang pulang na mata nito ay puno na ngayon ng purong pakamuhi. Bago ito mabilis na lumipat paitaas, nawawala sa kadiliman ng gabi. Naiwan sina Marco at Lola Elena sa gitnang pilapil, nanginginig at humihinga. Ang katahimikan na, bumalik ay mas nakakatakot pa kaysa sa masigaw nga halimaw. Niyakap ni Lola Elena si Marco ng mahigpit. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Diyos ko po, patawarin mo po kami. Salamat po. Paulit-ulit niyang bulong habang humahagulgol. Si Marco ay tulala pa rin. Ang kanyang nga mata ay nakatitik sa madilim, nakalangitan kung saan naglaho ang halimaw. Wala na ang pagdududa, wala na ang pag-alinlangan. Ang aswang ay totu, ang manananggal ay totu. At ito, sila, ang gusto nitong kunin. Hindi na nila tinapos ang paglalakat. Sila ay tumakbo, takbo ng takbo hanggang sa marating nila ang kanilang munting kubo. Isinara nila ang pinto, itinulak ang lahat ng pwedeng iharang dito. Ngunit alam nilang ang manipis na pader na kawayan ay walang panama sa halimaw na iyon. Magdamak silang gising, makayakap sa isang sulok, nakikinig sa bawat kaluskos, sa bawat ihip ng hangin, naghihintay sa pagbabalik ng kamatayan. Para kay Marco, ang gabing iyon ang nagbago ng lahat. Ang mabulong-bulungan ay naging isang sigaw, ang misteryo ay naging isang persona na pagbabanta. Ang babala ng matanda ay hindi isang hula. Ito ay isang katotohanang nagsisimula pa lamang. At sa giyerang ito, alam niyang silang kanyang lola, ang nasa gitnang panganib. Ang nga sumunod na araw sa mansyon ay naging isang pagsubok para kay Marco. Bawat ngiti ni Mayor Alvera ay tila isang pangungutya. Bawat malambing na salita ay parang isang kasinungalingan. Paano ito naging possible? Paano ang isang taong tinitinggalan ng buong baryo ay ang siyaring halimaw na gumagala sa gabi? Ang katanungang ito ay paulit-ulit na bumabagabag sa kanyang isipan. Si Lola Elena, sa kabilang banda, ay mas naging relihiyoso. Ang kanilang malit na kubo ay napunong marosaryo, masangang malunggay na isinabit sa bintana, at malalayang naasin sa bawat sulok. Ang takot ay naging kanilang kasama sa pagtulog. Isang gabi, pagod na umuwi si Marco at Lola Elena mula sa mansyon. Habang nahapunan sila ng kanin at tuyo, napahawak si Marco sa kanyang ulo. Doon niya napansin ang kawalan. Lola, ang sombrero ko po. Bigla niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng pag-alala. Hindi ito isang ordinaryong sombrero. Ito ang huling regalo ng kanyang ina bago ito pumanaw. Isang kupasing sombrero na gawa sa buri na mayroon ng ilang butas. Ngunit para kay Marco, ito ay isang kayamanan. Naiwan ko po sa may hardin sa tabi ng upuan kung saan ako nagpahinga kanina. Naku, apo, sabi ni Lola Elena, ang takot ay agad na gumuhit sa kanyang muha. Hayaan mo na yan. Bukas na natin balikan. Gabi na, delikado sa daan. Pero Lola, iyon na lang po ang natitirang alaala sa akin ni nanay. Pakiusap ni Marco, saglit lang po ako. Tatakbuhin ko lang po. Kakausapin ko ang gwardiya sa gate. Sa kabila ng patutol at paalala ni Lola Elena, ang pananais ni Marco na mabawi ang sombrero ay mas nanaik. Nangako siyang maingat at agad na babalik. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa mansyon. Ngunit habang papalapit siya sa dambuhalang tarangkahan, isang takot ang pumigil sa kanya. Ayaw niyang magpakita sa gwardiya. Ayaw niyang may makakita sa kanya. Paano kung naroon si Mayor Alvera? Paano kung malaman nitong bumalik siya? Bigla niyang naalala ang isang pinto sa gilid ng mansyon, isang pinto patungo sa silong o cellar na ginagamit para sa mga delivery. Paminsan-minsan ay nakakalimutan itong ikandado. Doon siya dumaan. Mas mabilis at mas ligtas sa isip niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sinubukan niyang pihitin ang seradura at sa kanyang swerte, ito ay bumukas. Isang amoy nga masamasang lupa, lumang alak, at isang bagay na hindi niya matukoy, isang amoy na malansa at matamis ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya sa kadiliman ng silong.
Ang tanging liwanag ay nakmumula sa isang maliit at mataas na bintana na sinisilipan ng buwan. Ang sahig ay lupa at ang paligid ay puno ng ngalumang kahon, mabariles ng alak at masirang kasangkapan. Kakaiba ang pakiramdam sa lugar na ito. Malayo sa karangyaan ng itaas na bahaging bahay. Ito ay tila isang lugar na kinalimutan, isang lugar na pinagtataguan ng mabagay na ayaw ng ipakita. Nagsimula siyang maglakad, kinakapa ang daan patungo sa isang maliit na hagdanan sa dulo na alam niyang akyat sa may hardin. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, isang tunok ang nagpatigil sa kanya. Isang boses! Nakmumula ito sa mas malalim na bahagi ng silong, isang boses na bumibigkas ng salitang hindi niya maintindihan. Ito ay mahina, ngunit malinaw, isang orasyon. Naniga si Marco sa kinatatayuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa pinanggagalingan ng tunok, nagtatago sa likod ng matataas na bariles. Sumilip siya. Sa isang maliit na espasyo sa gitna ng silong, may isang kandilang nakasindi. At sa tabi nito, nakatayo si Mayor Alfera. Nakasuot ito ng isang puting bestida na maluwag. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay, ang kanyang mga mata ay nakapikit, at ang kanyang muha ay seryoso. Sa kanyang harapan, may isang maliit na banga na gawa sa itim na putik. Binuksan niya ito at ang malansang amoy na naamoy ni Marco kanina ay biglang tumindi. Isang itim at malapot na langis ang laman nito. Ginamit ni Mayor Alfera ang kanyang mga daliri. Isinauso sa langis at sinimulang ipahit sa kanyang buong katawan. Habang ginagawa niya ito, ang orasyon ay patuloy na lumalabas sa kanyang malabi, masalitang tila kinuha mula sa isang sinaunang at masamang aklat. Si Marco ay hindi makagalaw, isang bilanggong manonot sa isang ritual mula sa impyerno. Pagkatapos may pahit ang langis, ang katawan ni Mayor Alfera ay nagsimulang manginig. Isang mahinang tunong paglagiting ang buto ang narinig ni Marco. Ang kanyang makuko sa kamay ay unti-unting humaba, kumurba, at naging itim. Ang kanyang mangipin sa bibig ay tila tumutulis. Pagkatapos, ang pinakanakakakilabot na bahagi. Isang manipis na linya ang lumitaw sa palibot ng kanyang baywang, na parabang iginuhit ng isang hindi makitang kutsilyo. Ang linyang iyon ay unti-unting lumalim at bumuka. Isang tunong ng pagkapunit ng laman ang kanyang narinig, isang tunong na nakdulot ng pagsisikip ng kanyang dibdib. Dahan-dahan, ang itaas na bahagi ng katawan ng Mayora ay humihiwalay mula sa ibabang bahagi. Nakita ni Marco ang pagina ng galitit at kalamnan, ang paghiwalay na mabuto. Mula sa likod nito, dalawang dambuhalang pakpak na gawa sa balat, katulad ng sa isang paniki, ang biglang pumunit sa balat nito at lumabas. Sa isang huling, malakas at malakit na tunok, ang katawan nito ay tuluyang nahati. Ang itaas na bahagi, kasama ang nakalawit na bituka, ay lumutang sa hangin. Ang mga mata nito ay bumukas, nagliliyab na pula sa kadiliman. Ang ibabang bahagi na katawan ay naivang nakatayo, bahagyang umugoy, isang walang buhay na estatwa na laman. Napahawak si Marco sa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw na gustong kumawala. Ang kanyang matuhot ay nanghina at halos mabuwal siya. Ang babaeng mabait, ang babaeng tinutulungan ang lahat. Ang babaeng anghel nga San Lazaro, siya. Siya ang halimaw, siya ang manananggal. Ang katotohanan ay isang malakas na suntok sa kanyang sikmura. Mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit. Lumipat ang halimaw, ang tunog ng pagaspas ng pakpak nito ay umaling-awngaw sa buong silong at mabilis na lumabas sa isang malaking bintana sa dulo. Naiwan ang katahimikan, ang kandila, at ang nakatayong kalahating katawan. Ilang minuto ang lumipas bago muling nakagalaw si Marco. Ang takot sa kanyang sistema ay napakalaki na halos hindi na niya maramdaman ang kanyang ngabinti. Dahan-dahan siyang umatras, palayo sa nakakakilabot na tanawin. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Nang makalabas siya ng silong, hindi na siya lumingon pa. Tumakbo siya ng buong bilis. Hindi alintana ang ngasanga na humahampas sa kanyang mukha o ang batong tumutusok sa kanyang ngapa. Ang sombrero ay kinalimutan na niya. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo sa bahay na iyon, makalayo sa halimaw na iyon. Dumating siya sa kanilang kubo na parang
Isang basang sisiw, bumaksak sa nakabang ng mga braso ni Lola Elena. Nanginginig siya, hindi makapagsalita. Ang kanyang mukha ay walang kulay. Ang tanging nagawa niya ay ituro ang direksyon ng mansyon at sa gitna ng kanyang nahikbi, isang salita lamang, ang kanyang naibulong. Siya po Lola. Ang pagpasok ni Marco sa kanilang kubo ay parang isang bagyo. Siya ay bumaksak sa sahig, nanginginig, humihikbi at hindi makapagsalita ng diretso. Si Lola Elena na nag-alalang naghihintay ay agad siyang niyakap. Sinusubukang alamin kung ano ang nangyari. Siya po Lola. Iyon lang ang paulit-ulit na sinasabi ni Marco sa gitna ng kanyang nahikbi. Si Mayor Alfera. Nakita ko po, nahati ang katawan niya. Lola, siya ang aswang. Ang nasalita ay lumabas sa kanyang bibig na parang lason. Niyakap siya ng mahigpit ng kanyang lola. Ngunit sa mukha nito ay hindi lamang pag-alala ang makikita, kundi isang malalim na takot. Apo, ano bang pinagsasasabi mo? Baka napano ka lang sa daan? Baka may nakita kang kung ano at natakot ka lang. Sabi ni Lola Elena, sinusubukang pakalmahin hindi lang ang apo, kundi pati na rin ang sarili. Hindi po Lola, totoo po ang nakita ko. Igiit ni Marco, tumingin sa kanyang lola. Ang kanyang nga mata ay puno ng desperasyon. Nakpahit siya ng langis, nakorasyon, at nahati po siya. Lumipat ang kalahati niyang katawan. Siya po yung umatake sa atin. Ngunit si Lola Elena ay umiling-iling. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang paniwalaan ang sinasabi ni Marco ay ang paniwalaan na ang buong mundo nila ay isang kasinungalingan. Huwag kang maingay, Marco. Pakiusap ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig. Huwag mong sasabihin yan kahit kanino. Mapapahamak tayo. Si Mayor Alfera ang pinakamakapangyarihang tao sa buong baryo. Utang na loob natin sa kanya ang lahat. Baka guni-guni mo lang yan dalang pagod at takot. Ang pagtangging kanyang lola ay isang suntok sa sikmura ni Marco. Ang nag-isang taong inaasahan niyang maniniwala at poprotekta sa kanya ay siya pang unang tumalikod. Pakiramdam niya ay nag-isa siya sa isang bangungot. Sa masumunot na araw, ang kanilang maliit na kubo ay napuno ng tensyon. Si Marco ay laging balisa, hindi makatulog, at laging napapatalon sa bawat kaluskos. Si Lola Elena naman ay pilit na ibinabalik sa normal ang lahat, ngunit kitang-kita sa kanyang nga mata ang takot na baka nga nagsasabingang totoo ang kanyang apo. Dahil sa pagkabigo at sa pagnanais na may maniwala sa kanya, gumawa si Marco ng isang malaking pagkakamali. Kinausap niya si Aling Nena, ang inang ang kanyang kaibigan na kilala niya mula pagkabata. Sa ilalim ng isang punong mangga, ibinulong niya ang lahat ng kanyang nakita. Pagkatapos, kinausap din niya si Mang Cardo, isang mangingisda na dati nang naging mabait sa kanya. Ang reaksyon nila ay pare-pareho. Tinitigan nila si Marco na may halong awa at pagtataka. Marco, anak, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sabi ni Aling Nena. Baka naman nananaginip ka lang. Napakabuti ni Mayora para maging isang halimaw. Naku, iho, delikado yung pinagsasasabi mo. Babala naman ni Mang Cardo. Huwag mong sirain ang pangalan ng Mayora. Baka kung ano pa ang isipin ng mga tao sa iyo. Mabilis kumalat ang kwento. Hindi bilang isang babala, kundi bilang isang sismis. Ang apo ni Elena, tila nasisiraan ng bait. Kawawa naman, pinagbibintangan pa si Mayorang mabait na isa raw aswang. Si Marco ay naging tampulan ng tukso at bulungan. Ang nga dating umingiti sa kanya ay umiwas na ngayon. Ang nga kalaro niya dati ay pinakbabawalan ng lumapit sa kanya. Siya ay naging isang bali sa matang buong baryo. At siyempre ang balita ay nakarating sa mansyon. Isang hapon, nagulat sina Marco at Lola Elena ng isang mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang kubo. Bumaba mula dito si Mayor Alfera. May dalang isang malaking basket ng prutas at nga gamot. Ang kanyang muka ay punong pag-alala. Ang kanyang nga mata ay malambing. Ngunit para kay Marco, ang kanyang presensya ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang demonyo. Elena, sabi ngang Mayora sa kanyang lola. Ang boses ay puno ngang awa. Nakarating sa akin ang mausap-usapan. Labis akong nababahala para kay Marco. Tumingin siya kay Marco.
Isang tingin na punong pakalinga ngunit may nakatagong yelo. Iho, ano bang bumabagabag sa'yo? Baka masyado ka lang napapagod sa trabaho. O baka naman may masamang espiritu na gumagambala sa iyo. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para tumulong. Ang bawat salita ay isang patalim. Hindi ito isang alok ng tulong, kundi isang malinaw na babala. Alam ko ang sinabi mo, itigil mo na. Pagkaalis ni Mayora, ang takot ni Lola Elena ay mas lalong lumala. Nakita mo na Marco, galit na siya. Ano nang gagawin natin? Ngunit ang pinakamasama ay hindi pa dumarating. Kinabukasan, si Aling Nena ay hindi na nakabangon. Nilaknat ito ng sobrang taas, naging deliryo, at nagsisigaw tungkol sa isang nilalang na may pakpak na gustong pumasok sa kanyang bintana. Si Mang Cardo naman, isang malakas na mangingisda, ay natakpuang nanghihina sa kanyang bangka, hindi na makatayo, at nagrereklamo tungkol sa masamang panaginip kung saan sinisipsip daw ang kanyang lakas. Ang isa pang kapitbahay na nakausap ni Marco ay bigla na lang nakaroon ng ngapasa sa buong katawan na hindi may paliwanag. 3 lang sila. 3 taong kinausap ni Marco. 3 taong biglang nakasakit sa buong baryo. Isa itong malinaw na mensahe. Isang pagpapakita ng kapangyarihan. Si Mayor Alfera ay hindi lang pumapatay ng hayop. Kaya rin niyang manakit ng tao nang hindi man lang dinudungisan ang kanyang nga kamay. Nakita ni Lola Elena ang lahat ng ito. Nakita niya si Mayor Alfera na personal na bumisita sa mga may sakit, nakabot ng tulong, nakalay ng dasal. Nakita niya ang pagiging santo-santita nito sa harap ng matang siya mismo ang may gawa ng pagdurusa, ang pagpapanggap, ang kasamaan na nakatago sa likod ng isang maamong muka. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Gabi na nang umupo si Lola Elena sa tabi ni Marco. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang apo. Ang kanyang nga kamay ay malamig at nanginginig. Tumingin siya sa mata ni Marco at sa unang pagkakataon, ang nakita ng binata ay hindi pagdududa, kundi purong takot at pagsisisi. Patawarin mo ako, apo, bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay basak, dapat naniwala agad ako sa iyo. Niyakap niya si Marco ng mahigpit. Sa yakap na iyon, nawala ang sama ng loob ni Marco. Ngunit napalitan ito ng isang mas malaking takot. Hindi na sila makaaway. Ngunit ngayon ay makasama na sila sa isang katotohanang mas nakakatakot pa. Sila ay tinakwilan ng buong baryo. At ang mas masahol pa, sila na ang target ng halimaw na nagahari dito. Sila ay nag-isa at wala na silang matatakburan. Ang paniniwala ni Lola Elena ay nakdala ng isang panibagong uri ng takot sa kanilang munting kubo. Hindi na ito ang takot sa isang hindi kilalang panganib, kundi ang takot sa isang kalaban na may pangalan at mukha isang mukha na kilala at iginagalang ng lahat. Alam nilang hindi sila maaring manahimik na lang at maghintay sa susunod na pag-atake. Ang bawat gabi ay isang paghihintay. Ang bawat pagaspas ng dahon ay isang pagbabanta. Kailangan nating patunayan sa iba. Lola, sabi ni Marco isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng isang maliit na kandila, kailangan nilang malaman ang katotohanan. At paano, apo? Sagot ni Lola Elena, ang kanyang boses ay pagod. Sino ang maniniwala sa atin? Itinakwil na tayo ng buong baryo? Tayo ang masama sa kanilang paningin? Kung mayroon tayong pruweba, giit ni Marco. Kung makikita mismo ang ating mamata, doon nabuo ang isang mapanganib na plano. Muling papalapit ang kabilugan ng buwan. Sa gabing iyon, hindi na sila magtatago sa takot. Sila ang makabang. Inihanda ni Lola Elena ang kanyang nga sandata. Hindi mga itak o baril, kundi mabagay na mas kinatatakutan ng kanilang kalaban. Isang malaking supot ng magaspang na asin at mga tali ng bawang na isinabit niya sa kanyang lig at baywang. Ayon sa mga matatanda, paliwanag niya kay Marco, kapag naiwan ng manananggal ang kalahati ng kanyang katawan, hindi na ito makakabalik kapag nilagyan ng asin o bawang. Mamamatay ito pagsikat ng araw. Ang kanilang plano ay simple ngunit nakakakilabot. Babantayan nila ang pagbabagong anyo ng Mayora. Hihintayin itong umalis at tatapusin ang laban sa pamamagitan ng paglalagay ng asin sa naiwan nitong katawan. Dumating ang gabi ang kabilugan ng buwan. Ang liwanag nito ay tila isang mapanuksong paanyaya sa kasamaan. Dahan-dahan silang naglakad pabalik sa mansyon, gumagapang sa mga anino, ang kanilang nga puso ay kumakabog ng sabay.
Nagtago sila sa matataas na talahib malapit sa pinto ng silong, isang lugar na alam na ni Marco. Nahintay sila. Bawat minuto ay parang isang oras, hanggang sa isang anino ang kanilang nakita. Si Mayor Alvera. Naglalakad mag-isa patungo sa silong. Sumunod ang pamilyar na ritual. Ang pagpasok sa madilim na silid, ang mahinang pag-awit ng orasyon, ang masangsang na amoy ng itim na langis. Sa pagkakataong ito, nasaksihan ni Lola Elena ang lahat. Kitang-kitang kanyang mamatang pagbabagong anyong babaeng matagal niyang pinaksilbihan at iginalang. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw ngurong lagim. Nang lumipat na ang halimaw palabas ng bintana, nakatinginan sila ni Marco. Ito na ang pagkakataon. Hawak ang kanilang nasupot ng asin. Dahan-dahan silang pumasok sa silong. Ang tanawin sa loob ay mula sa isang bangungot. Sa gitnang silid, sa liwanag ng isang kandila, nakatayo ang ibabang bahagi ng katawan ni Mayor Alvera, bahagyang umuugoy. Ang amoy ng langis at kamatayan ay nakasusulasok. Palapit na sila, ang kanilang mga kamay ay nanginginig, ilang hakbang na lang, ngunit mula sa isang madilim na sulok ng silong, isang anino ang gumalaw. Anong ginagawa ninyo rito? Isang boses ang bumasak sa katahimikan. Si Mang Karding, ang tahimik na hardinero. Nakatayo siya ron, hawak ang isang matigas na pirasong kahoy. Ang kanyang karaniwang malungkot na mga mata ay napalitan ng isang matigas at determinadong tingin. Huwag kayong lalapit diyan, babala niya. Umalis na kayo. Tulungan mo kami, Karding. Pakiusap ni Lola Elena. Alam mo ang katotohanan? Isa siyang halimaw. Ngumisi lang si Mang Karding, isang ngising walang kagalakan. Wala kayong alam. Sumugot siya. Sinubukan siyang harangan ni Marco. Ngunit isang malakas na tula lang mula sa hardinero ay napaupo na siya sa lupa. Si Lola Elena, sa kanyang katapangan, ay sinubukang lampasan si Mang Karding upang sabuyan ng asin ang katawan. Ngunit nahawakan siya nito sa braso. Bitawan mo ako, traidor. Sigaw ni Lola Elena, napupumiglas. Sa kanyang papupumiglas, nahulog ang dala niyang supot ng asin at ang mga puting butil ay kumalat sa maruming sahig. Marco, tumakbo ka! Sigaw ni Lola Elena. Ang kanyang nga mata ay puno ng luha at takot. Iligtas mo ang sarili mo. Apo, huwag mo akong alalahanin. Takbo. Si Marco ay nakaalangan. Paano niya iwan ang kanyang lola? Ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Mang Karding. Alam niyang wala silang laban. Sa huling sigaw ng kanyang lola, isang sigaw na puno ng pagmamahal at pamamaalam, tumalikot si Marco at tumakbo. Ang maiyak nga niyang lola ay unti-unting humina habang siya ay papalayo. Isang tunong na habang buhay na babagabak sa kanya. Magdamag siyang nagtago sa kakahuyan, umiyak, nanginginig sa takot at sa bigat ng kanyang pakakasala. Kinabukasan, sa pagsikat ng araw, bumalik siya sa kanilang kubo. Umaasang isang masamang panaginip lang ang lahat. Ngunit ang nadatnan niya ay 2 tauhan ng Mayora at si Leo. Itinatapon nila palabas ang kanilang ilang gamit. Marco, sabi ni Leo, ang kanyang muka ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang nga mata ay nagsasabing napipilitan lang siya. Pinapasabi ni Mayora, tanggal na kayo sa trabaho. At dahil pag-ari niya ang lupang ito, pinalalayas na rin kayo. Bawal ka nang tumapa sa lupaing ito simula ngayon. Ang masalita ay parang mapako na ibinaon sa kanyang puso. Wala na ang kanyang trabaho, wala na ang kanilang tahanan. At ang pinakamasakit sa lahat, wala na ang kanyang lola. Umupo si Marco sa tabing ilog, ang huling lugar na hindi pag-ari nga Mayora. Doon niya ibinuhos ang lahat ng kanyang luha. Wala na siyang pamilya, wala na siyang pag-asa. Siya ay nag-isa na lang sa mundo. Habang nakayuko siya, isang anino ang tumabon sa kanya. Tumingala siya. Si Leo. Lumapit ito. Lumingon sa paligid para siguraduhing walang nakakakita. Marco, mahinang sabi nito. Sumunod ako sa iyo. Hindi ko kayang iwan ka na lang ng ganito. Wala na si Lola Leo, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay basak. Kinuha nila siya. Isang matigas na ekspresyon ang gumuhit sa mukha ni Leo. Alam ko at matagal na akong may hinala. Ang napakamatayng hayop, ang pagbabagong ugali ni Isabela, ang kwartong laging nakakandado. Marco,
Hindi ka bali. Tumingin si Leo sa kanyang nga mata. Naniniwala ako sa iyo. Ang masalitang iyon ay parang isang patak ng tubig sa isang taong nauhaw. Sa unang pagkakataon, may naniwala sa kanya. May kumampi sa kanya. Halika, sabi ni Leo. Tinutulungan siyang tumayo. May isa pa akong maliit na kubo malapit sa lumang tulay. Walang nakakaalam nun. Pwede kang magtago doon sa ngayon. Makinig ka, hindi kita iwan. Hahanapin natin si Lola Elena. Makasama tayo sa laban na ito. Si Marco, sa gitna ng kanyang kalungkutan at kawalan ng pag-asa, ay nakakitang isang maliit na sinang liwanag. Hindi pa tapos ang lahat. Mayroon na siyang kakampi. Sumama siya kay Leo. Papalayo sa baryong nagtakwil sa kanya. Dala ang sakit ng pagkawala ng kanyang lola. Ngunit may bagong apoy na nagsisimulang mag-alap sa kanyang puso. Hindi na lang siya isang biktima. Isa na siyang kalaban. Ang kubo ni Leo ay naging kanilang kanlungan at kulungan. Nakatago ito sa isang siksik na bahagi ng kakahuyan, malayo sa mga pamilyar na daanan, kaya't ligtas sila sa mga matang mapanuri. Ngunit ang kaligtasang ito ay may kasamang pag-isa at kawalan ng pag-asa. Si Marco ay halos hindi kumakain o natutulog. Ang imahe ng kanyang lola na kinukuha ni Mang Carding ay isang sugat na patuloy na dumudugo sa kanyang isipan. Ang bigat ng pagkakasala ay parang isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Kailangan nating gumawa ng paraan, Leo, sabi ni Marco isang gabi. Ang kanyang boses ay paos. Hindi pwedeng nakatago lang tayo dito habang si Lola ay nasa panganib. Alam ko, sagot ni Leo, habang hinahasa ang isang luma at kalawanging itak. Pero paano? Dalawa lang tayo laban sa kanila. Nakita mo ang lakas ni Mang Carding. At iyon ay bago pa natin isipin ang tungkol kay Mayora. Napagdesisyonan nilang kailangan nilang malaman kung saan ikinulong si Lola Elena. Ang tanging paraan ay ang bumalik at muling magmanman. Ngunit sa pagkakataong ito, mas magiging maingat sila. Hinintay nila ang gabi kung kailan ang buwan ay muling nagbabadayang mabilog. Pumili sila ng isang bagong lugar na pagtataguan sa isang mabatong bahagi ng burol na natatanaw ang likurang bahagi ng mansyon, kung saan may isang maliit na bakanteng lupa na napapaligiran ng malalaking puno. Mula roon, kitang-kita nila ang lahat ng hindi sila madaling mapapansin. Gaya ngang inaasahan, sa pagtahol ng nga aso sa kalayuan, lumabas si Mayor Alfera, naglalakad patungo sa gitna ng bakanteng lupa. Ngunit hindi siya nag-iisa. Kasunot niya ang isang figura na nakaswat ng puting bestida. Si Isabela. Nanlaki ang nga mata ni Marco. Anong ginagawa niya diyan? Bulong niya kay Leo. Sa kanilang panunot, isang mas matinding lagim ang gumalot sa kanila. Hindi lang si Mayor Alfera ang nagsimula ng ritual. Ginawa rin ito ni Isabela. Sabay silang nakpahit ng itim na langis. Sabay silang bumikas ng hindi maintindihang orasyon. At sa harap ng kanilang nga mata, sabay silang nagbagong anyo. Dalawang manananggal. Dalawang halimaw na may nagliliyap na pulang mata ang lumipat patungo sa kadiliman ng gabi. Diyos ko, halos hindi makahingang sabi ni Leo. Dalawa sila. Ang kanilang misyon na mahanap ng pruweba ay naging isang misyon ng tiyak na kamatayan. Paano sila lalaban sa dalawang ganoong klaseng nilalang? Ilang sandali pa, isa pang anino ang lumabas. Si Mang Carding. Dala ang isang sulo. Umupo siya sa pagitan ng dalawang nakatayong kalahating katawan. Isang tapat na bantay sa kanyang maamo. Habang pinagmamasdan nila ang eksena, isang maliit na bato ang natapakan ni Marco. Lumikha ngang isang maliit na ingay. Ngunit sa katahimikan ng gabi ito ay sapat na. Isang matinis na sigaw ang narinig nila mula sa itaas. Pagtingin nila, isa sa mga manananggal ay bumubulusok pababa, diretso sa kanilang kinaroroonan. Mas mabilis ito, mas maliit, at mas mabangis. Si Isabela. Takbo, sigaw ni Leo. Nakahiwalay sila ng takbo sa loob ng madilim na gubat. Ang halimaw ay nasa likuran nila. Ang pagaspas ng pakpak nito ay parang tunong ng papalapit na kamatayan. Mas mabilis si Isabela. Naabutan niya si Marco. Itinulak ito sa lupa. Bumaksak si Marco. At ang halimaw ay dumapo sa kanyang harapan. Ang mabahong hininga nito ay tumatama sa kanyang mukha. Itinaas nito ang kanyang makuko. Handa nang tapusin ang kanyang buhay. Ngunit bago pa man ito dumapo, isang anino ang biglang sumulpot mula sa mga puno.
Layuan mo ang bata. Demonyo. Isang sigaw ang umaling-aungaw. Si Mang Lito, ang matandang lalaki. May hawak siyang isang maliit na prasko. Ibinuhos niya ang laman nito sa halimaw. Isang malinaw na likido. Nang tumama ito sa balat ng manananggal, umusok ito at nagliyab. Sumigaw sa sakit si Isabela. Isang sigaw na nakakabingi. Mabilis itong lumipat palayo, takot at sugatan. Tinulungan ni Mang Lito si Marco na tumayo, habang si Leo naman ay lumabas mula sa kanyang pinagtatagwan. Dinala sila ni Mang Lito sa kubo ni Leo. Naglabas siya ang asin at makakaibang dahon. Ikinalat ito sa paligid ng kubo na parabang gumagawang isang harang. "Sino po talaga kayo?" tanong ni Leo, habang ginagamot ang gasgas ni Marco. "Ako si Lito, isang albularyo," sagot ng matanda. Tumingin siya kay Marco, at ang kanyang mamata na dating tila baliw ay puno na ngayon ng talino at lungkot. "Matagal na kitang binabantayan, Marco. Katulad ng pagbabantay ko nun sa iyong ina. Kilala niyo po ang nanay ko?" Gulat na tanong ni Marco. "Oh," tumango si Mang Lito, "at oras na para malaman mo ang lahat." Huminga siya ng malalim. Ang pamilya ni Alvera ay may lahing aswang, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay hindi lubos. Nakakulong ito sa isang selyo, isang makapangyarihang anting-anting na naglilimita sa kanilang lakas. At ang pamilya ninyo, Marco, salop ng maraming henerasyon, ang mga tagapangalaga ng selyong iyon. Hindi makapaniwala si Marco. Ang nanay ko po, isang tagapangalaga? O tungkulin niya na siguraduhin hindi lalakas ang kapangyarihan ni Alvera? Ngunit nalaman niyang ipinagbubuntis ka niya? Alam niyang sa oras na ipanganak ka, ipapasa sa iyo ang tungkulin. Isang buhay na punong panganib. Kaya para iligtas ka, tumakas siya. Ako ang tumulong sa kanyang makalayo mula sa sumpang ito. Teka, sabat ni Leo. Kung wala na ang tagapangalaga, anong nangyari sa selyo? Nang hina ito, sabi ni Mang Lito. At kinailangan ni Alvera ng bagong tagabantay. Isang alipin na susunod sa lahat ng kanyang utos. At nakita niya ito kay Carding. Tumingin siya kay Marco. Si Isabela. Hindi siya tunay na anak ni Alvera. Siya ay anak ni Carding. Ano? Sabay na sabi ni Marco at Leo. Oh! Nung sanggol pa lamang si Isabela, nagkaroon ito ngang malubang sakit. Si Alvera ang nagpagaling sa kanya. Ngunit ang gamot na ibinigay niya ay ang sarili niyang isinumpang dugo. Pinasahan niya ng sumpa ng pagkaaswang ang bata para gawing bihag si Carding. Ang pagiging tapat ni Carding ay hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pag-ibig sa kanyang anak na hawa ni Alvera Sali. Kaya pala gano'n na lang ang lungkot niya, naisip ni Marco. At ngayon, pagpapatuloy ni Mang Lito, bumalik ka na. Ang dugo ng tagapangalaga. Ikaw ang gusto niyang maging bagong may-ari ng selyo. Dahil kapag hawak mo ito, makokontrol ka niya. Ang kapangyarihan niya ay magiging walang hanggan at ang buong baryo ang magiging kanyang kaharian. Ang lahat ng mapiraso ng palaisipan ay biglang nakabit-kabit. Ang ngababala, ang ngalihim, ang ngapakatake. Hindi siya isang aksidenteng biktima. Siya ang susi sa lahat ng ito. Nasa dugo mo ang lakas para tapusin siya, Marco, sabi ni Mang Lito. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis. Dahil habang nag-usap tayo, si Alvera ay naghahanda na para kunin ang bagay na sa tingin niya ay dapat sa kanya at iyon ay ikaw. Ang takot ni Marco ay napalitan ng isang bagong damdamin, isang bigat ng responsibilidad at isang maliit na ningas ng paghihiganti. Hindi na ito para lang sa kanyang lola. Ito ay para sa kanyang ina, para kay Isabela, at para sa buong baryo na niloloko ng isang demonyo. Ang maliit na kubo ni Leo ay naging kanilang himpilan. Ang hangin sa loob ay napuno ng isang bagong enerhiya, hindi na ito ang purong takot at kawalan ng pag-asa, kundi isang mapanganib na determinasyon. Sa liwanag ng isang gasera, inilata ni Mang Lito ang kanilang magiging sandata. Hindi ito nga baril o granada, kundi mga bagay na mas makapangyarihan laban sa kanilang kalaban. Una, isang sundang. Ito ay luma na. Ang bakal nito ay may maitim na mansa. Ngunit ang talim nito ay kumikinang na parabang may sariling liwanag. Isang aserong sundang, paliwanag ni Mang Lito. Ginawa sa ilalim ng pulang buwan at binasbasan ng 7 dasal. Ang bakal nito ay lason sa lahi ni Alvera. Sunod,
Inilabas niya ang isang supot na gawa sa balat ng hayop. Binuksan niya ito at ibinuhos ang laman sa kanyang palat, isang pinong abo na kulay abo. Abo ng pinatuyong dahon ng kakawate, sabi niya. Kapag ito'y naisaboy, pansamantala siyang manghihina na parabang isang taong nilalagnat. Bibigyan ka nito ng pakakataon, Marco. At ang huli, isang simpleng kwintas na gawa sa sinulit na itim na may isang maliit na pirasong kahoy na nakasabit, isang pirasong kahoy na tila laging mainit kapag hinahawakan. At ito, sabi ni Mang Lito, ang kanyang boses ay mas malumanay, ang tanging pag-asa para kay Isabela. Isang piraso mula sa isang sagradong puno. Kapag naisuot niya ito, masusunok ang sumpa sa kanyang dugo at babalik siya sa pagiging isang normal na tao. Ang mabagay na iyon isang sundang, isang supot ng abo, at isang kwintas ang kanilang tanging pag-asa. Ngunit may isang malaking kulang sa kanilang plano. Paano natin ito magagawa? Tanong ni Leo. Kailangan nating makapasok sa mansyon. Kailangan nating malapitan sila. At kailangan nating harapin si Mang Karding. Si Karding ang susi, sabi ni Mang Lito. Ang pag-ibig niya sa kanyang anak ang ating magiging daan. Kailangan natin siyang kausapin. Alam ni Leo kung saan madalas mapag-isa si Karding. Sa likod ng hardin, may isang maliit na greenhouse kung saan inaalagaan ni Karding ang mga pinakamasaslang orkidea ni Mayora. Doon daw nito ibinubuhos ang lahat ng kanyang kalungkutan. Kinabukasan, sa ilalim ng kulimlim na langit, tinambangan nila si Karding. Sa una, nang makita niya sila, ang kanyang mukha ay nagpakita ng galit at pakbabanta. Itinaas niya ang hawak na pala. Anong kailangan ninyo? Lumayo kayo sa pamamahay na ito. Hindi kami naparito para makipag-away, Karding, mahinahong sabi ni Mang Lito. Itinaas ang kanyang mga kamay. Nandito kami para sa anak mo. Wala kayong alam tungkol sa anak ko, sigaw ni Karding. Ginagamit ka lang niya, Karding, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay matatak. Ginagamit niya ang anak mo para kontrolin ka. Pinoprotektahan niya kami. Hindi, sabat ni Mang Lito. Niloloko ka niya. Ang sakit ni Isabela nung sanggol pa siya. Naniniwala ka ba talagang nakataon lang iyon? O baka naman si Alfera mismo ang nagbigay ng sakit para siya rin ang magbigay ng lunas, isang lunas na habang buhay natatalian ang anak mo at ikaw sa kanya? Ang masalita ni Mang Lito ay tumama kay Karding na parang makidlat. Nakita ni Marco ang pagbabago sa kanyang mukha, ang galit ay napalitan ng pagdududa at ang pagdududa ay napalitan ng isang napakatagal ng nakatagong sakit. Hindi niya magagawa yon. Bulong ni Karding, ngunit ang kanyang boses ay walang katiyakan. Doon inilabas ni Mang Lito ang kwintas. May paraan para mawala ang sumpa, Karding. May paraan para maibalik ang tunay mong anak. Ang anak mo bago pa siya nilason ni Alfera? Tinitigan ni Karding ang kwintas na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Ang pag-asa, isang damdamin na matagal na niyang ibinaon, ay unti-unting sumisibol sa kanyang puso. Totoo ba yan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay basak. May pag-asa pa ba siya? Laging may pag-asa, sagot ni Mang Lito. Sa sandaling iyon, bumaksak ang lahat ng pader na itinayo ni Karding sa loop ng maraming taon. Napaluhot siya sa lupa. Ang kanyang balikat ay nanginginig sa pag-iyak, isang iyak ng isang amang pagod na, isang iyak ng pagsisisi, at isang iyak ng bagong pag-asa. Gagawin ko, sabi niya sa gitnang kanyang ngahikbi. Gagawin ko ang lahat para sa anak ko. Sa pagbabalik nila sa kubo, kumpleto na ang kanilang grupo. Isang napiling tagapangalaga, isang tapat na kaibigan, isang matalinong gabay, at ngayon, isang taong mula sa loop. Inilata nila ang isang papel kung saan iginuhit ni Leo at Karding ang plano ng mansyon. Ang susunod na gabi ng walang buwan ay salop ng 3 araw, anunsyo ni Mang Lito. Iyon ang gabi ng ating pag-atake. Sa gabing iyon, ang kanilang kapangyarihan ay pinakamahina. Sila ay mas malapit sa pagiging mortal. Ang plano ay nabuo. Si Karding ang magpapatay ng ilaw sa ilang bahagi ng mansyon at sisiguraduhing walang ibang gwardiya sa paligid. Papapasukin niya sila sa pamamagitan ng isang lihim na daanan sa may kusina. Ang kanilang unang layunin ay hanapin si Lola Elena, na kumpirmadong ikinulong ni Karding sa lumang kwarto na may 2 kandado sa utos ni Alfera. Pagkatapos, haharapin nila ang mag-ina.
Si Carding sa tulong ni Leo ang haharap kay Isabela para may suot ang kwintas, habang si Marco sa tulong ng gabay ni Mang Lito ang haharap sa pinuno ng kasamaan, si Mayor Alfera. Sa sumunod na 3 araw, ang kanilang munting kubo ay naging isang kampo ng pagsasanay. Tinuruan ni Mang Lito si Marco kung paano gamitin ang sundang, hindi lang bilang isang sandata, kundi bilang isang bahagi ng kanyang katawan. Nag-ensayo sila sa paggamit ng abungang kakawate. Nagdasal sila, nahanda sila. Ang gabi ng pag-atake ay dumating. Ang langit ay madilim. Walang buwan, walang bituin. Ang hangin ay hindi umihip. Ang buong baryo ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan na parabang ang kalikasan mismo ay naghihintay sa paparating na bagyo. Nagtipon sila sa labas ng kubo. Ang kanilang mamukha ay seryoso sa liwanag ng isang maliit na sulo. Wala nang atrasan. Ito na ang gabi kung saan ang ngalihim ay mabubunyak, ang ngautang ay sisingilin, at ang dugo ay dadanak. Hinawakan ni Marco ang malamig na bakang aserong sundang. Hindi na siya ang batang takot at nalilito. Sa kanyang nga mata, mayroon ng apoy ngang isang mandirigma. Handa na siyang bawiin ang kanyang lola. Handa na siyang ipaglaban ang kanyang ina. Handa na siyang harapin ang kanyang kapalaran. Ang kadiliman sa labas ng mansyon ay tila isang malaking kumot na bumabalot sa kanilang mga balikat, mabigat at nakakapanlamig. Sa pangunguna ni Carding, pumasok sila sa mansyon na ngayon ay tila isang libingan, tahimik at puno ng nakbabantang anino. Ang kanilang mayapak ay halos walang tunog sa mamahaling sahig na marmol. Ang kanilang unang destinasyon ay ang kwarto sa ikalawang palapag, ang kwartong may 2 kandado. Habang kinakalikot ni Carding ang malumang saradura, isang malamig na hangin ang biglang umihip sa pasilyo, pinapatay ang dala nilang gasre. At mula sa kadiliman sa dulong ng hagdanan, 2 pares ngang pulang mata ang nagliyap. Sumugot ang 2 manananggal. Ang sigaw ni Alfera ay punong galit ng isang renang na traidor, habang ang sigaw ni Isabela ay purong bangis. Nagsimula ang laban. Si Leo, gamit ang kanyang liksi, ay sinubukang ilayo ang atensyon ni Isabela, habang si Carding, na may hawa na ngayon na isang matalim na itak, ay nag-abang ng pagkakataon. Sa kabilang banda, si Marco at Mang Lito ay sabay na hinarap si Alfera. Ang halimo ay mas malakas, mas matalino. Bawat atake ni Marco gamit ang sundang ay iniiwasan nito ng may nakakainsultong ngisi. Isang hamak na bata, sigaw ni Alfera. Akala mo ba matatalo mo ako? Nakita ni Carding ang isang pagkakataon. Habang nakatalikot sa kanya si Isabela para habulin si Leo, sumugot siya. Hindi para manakit, kundi para yumakap. Niyakap niya ang kanyang anak na halimaw. Anak, patawarin mo ako. Sigaw niya habang matatalas na kuko ni Isabela ay bumabaon sa kanyang likod at balikat. Tiniis niya ang sakit. Ginamit niya ang lahat ng natitira niyang lakas para ilabas mula sa kanyang bulsa ang kwintas at isinuot ito sa likni. Isabela, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang nakmula sa kwintas. Sumigaw si Isabela, isang sigaw matinding paghihirap, habang ang sumpa ay marahas na sinusunok mula sa kanyang sistema. Bumaksak siya sa sahig, walang malay, at muling naging tao. Kasunod niyang bumaksak si Carding, naliligo sa sarili niyang dugo. Nang makita ni Alfera ang nangyari, isang atungal ng purong galit ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang lahat ng kanyang pagkamuhi ay binaling niya kay Marco. Hayop ka! Pinatay mo siya! Sumugod ito ng buong bangis. Itinapon ni Mang Lito ang isang prasko ng agwa bendita na nagbigay ng pasong sugat sa halimaw. Ngunit hindi ito sapat para pigilan siya. Na-corner nito si Marco. Ang mapangil nito ay ilang pulgada na lang mula sa kanyang lik. Ngunit sa huling sandali, naalala ni Marco ang abo. Mabilis niyang kinuha ang supot at isinaboy ang laman nito sa mukha ni Alfera. Ang epekto ay agaran. Umubo ang halimaw, nanghina at napaatras. Ang kanyang mapagalaw ay bumagal. Ito na ang pagkakataon ni Marco. Gamit ang lakas na nakmula sa kanyang galit at pag-ibig sa kanyang pamilya, sumigaw siya at sumugot. Itinarak niya ang aserong sundang ng buong lalim sa dibdib ng halimaw. Tumagos ito. Isang huling, nakakakilabot na sigaw ang pinakawalan ni Alfera. Ang kanyang pulang nga mata ay dahan-dahang nawalan ng liwanag, napalitan ng gulat at pakatalo. Bumaksak ang kanyang katawan sa sahig,
Hindi na gumagalaw, natahimik ang mansyon. Agad nilang pinuntahan si Carding na halos hindi na humihinga. Habang ginagamot ni Mang Lito ang kanyang masugat, binuksan ni Marco at Leo ang kwarto. Doon, sa isang sulok, nakagapos at nanghihina, ay si Lola Elena. Ang kanilang muling pakikita ay punong luha. Dinala nila ang kalahating katawan ni Alvera sa gitna ng baryo. Ginigising nila ang matao, ipinapakita ang katotohanan. Ang gulat at hindi paniniwala ay napalitan ng galit. Sa gabing iyon, isang malaking apoy ang ginawa sa plaza. Doon sinunok ang malabingang halimaw na matagal nang nakpanggap bilang kanilang anghel. Lumipas ang malinggo. Si Carding ay himalang nakaligtas at si Isabela, na walang alaala sa kanyang pagiging aswang, ang nakalaga sa kanya. Ang kayamanan ni Alvera ay napunta kay Isabela na ginamit ito para itayong muli ang baryo at tulungan ang mapamilyang sinaktan ng demonyo. Tumupas siya sa kanyang pangako at pinaaral si Marco. Lumipas ang maraming taon. Si Marco, isa ng pulis, ay nakatayo sa harap ng puntot ng kanyang Lola Elena na pumanaw ng mapayapa matapos makita ang tagumpay ng kanyang apo. Ang baryo ay payapa na. Ngunit para kay Marco, ang maalala ay mananatili. Tumingala siya sa langit at isang huling aral ang kanyang naisip. Sa kanyang trabaho, marami na siyang nakitang uring kasamaan. Ngunit ang karanasan niya sa San Lazaro ang nagturo sa kanya ng pinakamahalagang leksyon. Ang pinakanakakatakot na halimaw ay hindi yung may mga pangil at pakpak na gumagala sa dilim. Sila yung managtatago sa liwanag, sa likod ng mamatatamis na ngiti, sa likod ng mapakunwaring tulong, sa likod ng pagiging isang anghel. Dahil kapag ang isang demonyo ay natutong magsuot ng balat ng isang santo, walang sinuman ang tunay na ligtas.